Ang ating episode ngayon mga ka-TH ay tungkol sa bilang at dami ng mga ginto na tinatawag na Taliano Golds or Ancestral Gold in the Philippines. Magkano kaya ang bawat Pilipino, bawat isa, na maibigay kung hati-hatiin ito kapag naibalik na ito sa atin? Kasi ito raw ay nasa custody ng isang napakapangyarihang tao sa ngayon. Okay, at narito ang ating salaysay ng ating the best vlogger in YouTube. Ito yung aking idol, the PMC. Ating pakinggan ang kanyang napakaklarong kwento. Ang kontrobersyal na Marcos Gold ay matagal nang pinag-uusapan. Kadalasan ay pinaghihinalaan, subalit marami ay kinasasabikan. Mahigit sa 1 milyong toneladang ginto ang pinaniniwala ang pag-aari ng yumaong Ferdinand Marcos na sinasabing ipamamana raw sa bansang Pilipinas. Okay, lahat nga ay nasasabik dito. Kahit ako noon ay hindi ako naniniwala, sabi ko imbento lang yan. Pero kung i-trace mo talaga ang origin, ang mga gintong ito ay hindi galing sa Pilipinas, kundi galing sa India, Java, Indonesia, at kahit na diyan sa Singapore, diyan ang galing at meron ding nakuha sa Pilipinas. Noong mga early centuries pa yan, hindi pa dumating ang Kastila dito. Kaya ancient gold of the Philippines at hindi kasama ang Yamashita gold sa mga gold na ito. Okay, ngayon paano nga ba nakarating yan dito? Yan ay dahil sa isang angkan na dito ay ikikwento ni PMC sa atin. Marahil mas maigi siguro kung ipagsantabi muna ang kinaanibang politikal na samahan o bitawan muna kung sino ang iyong politikong sinusuportahan upang makaiwas sa pagiging bias sa kritikal na pagsusuri ng mga impormasyon at pruweba. Tama. Dahil kung iisipin, anumang kulay ng iyong grupo, pula o dilaw, kung matutunto natin ang kayamanan, lahat ng Pilipino ay makikinabang. Ayon sa isang ulat noong taong 2006, mayroong 2 milyong toneladang ginto ang dinala sa Pilipinas mula sa imperyo ng Madjapahit, kahariang Indiano na nanahan sa isla ng Java ng bansang Indonesia. Ito ang sinasabing pinanggalingan ng 2 milyong toneladang ginto na ngayon pinag-uusapan. Si Haring Luisong na namatay sa edad na 270 ang nakalipo ng mga ginto. Ang kwento hinggil sa pamilya ay lalong sumikat nung lumabas ang isang empleyado ng World Bank na nagpatunay sa sobra sa 1 milyong toneladang ginto na pagmamayari ng dating Pangulong Marcos. Ito ang sabi mismo ng empleyado. 400,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. And some of that gold is buried securely in the Philippines as well. Okay. Some of it is held in various banks. Okay, yan ang pahayag ni former World Bank lawyer Karen Hudes. Napakatinding revelasyon kasi trabahante nga yan ng World Bank at siya yung nakakita ng mga dokumento. Ngayon, paano nga ba nakarating dito sa Pilipinas ang ganyang kadaming ginto, over 1 million tons of gold? Yan daw ay isinuli. Kaya nakarating yan dito, isinuli yan sa tinatawag na Tajian Taliano clan. Ang Tajian talaga ang mga apelyido niyan. Ngayon, pagdating ng mga Kastila, dahil huhulihin sila, ginawa nilang Christian ang kanilang apelyido, Kristiyano, nagiging Taliano. Kaya Tajian Taliano clan. Ngayon, hiniram yan ng Vatican noong early centuries pa. At nang ibalik yan 2005 sa Pilipinas, early than 2005 yata, kasi 1986 ay nakulong na si FM. So early than that, 2006 yata yung pahayagan na lumabas, yung Phoenix Journal. At prior to that ay isinuli yan na ang
contact ng Vatican ay si Ferdinand Marcos noong hindi pa presidente at nagiging attorney sa paglipat ng mga ginto na yan sa Pilipinas, at may commission din ang FM or ang dating Pangulo na about 190 tons of gold ang binigay, kasama na yung Father Diaz ng Vatican na isang middleman ng paglipat ng gold from Vatican to going back to the Tajian Taliano clan. Sinuli yan sa mga Tajian. At nasa Tajian ang pinakamalaking pinakamalaking bulto ng ginto. Kung totoo ang salaysay at mayroong sobra sa 1 milyong toneladang ginto ang Pilipinas, ito ang sasagip hindi lamang sa bansa, pati na rin sa buong mundo. It is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos, and the authorized signatory is a German banker lawyer by the name of Wolfgang Struck. Ayan, yung Wolfgang Struck, wala na yan. Deadball na yan sa ngayon, kaya nalilibing na sa secrecy ang account na ito. Pero one thing for sure, ang lahat ng gold yan sa World Bank ay kontrolado ng isang bansa lamang. Okay, hindi ko pangalanan ang bansang yan, baka maano pa tayo dyan, malibel pa tayo. At yan ang dahilan kung bakit ang bansang yan ay number 1 in gold deposit at napakalayo ng agwat ng ibang mayamang bansa sa kanya. At siya ngayon ay napaka-kapangyarihang bansa. Dahil nga, meron siyang deposito ngayon sa kanyang gold reserve na almost 9,000 tons of gold. Napakarami. Pero wala yan. Times 6, ang dami ng Tajian Taliano gold ay kapag ipon-ipunin ang buong reserve, na gold reserve sa World Bank ng buong bansa, 195 countries in the world, tipon-tipunin yung mga gold nila, ay hindi makatumbas sa sinasabi na 640,000 tons. Okay, 6 times na mas marami ang gold bars ng Tajian, or itong kasing Taliano, pag sabihin natin Taliano ay parang scam na. Tajian na lang kasi yung talagang apelyido ng clan na yan na nagmamayari ng gold na yan, ancestral gold, Tajian. Ito yung mga lolo nila Raha Suliman, Lapu-Lapu, yan ang mga angkan nila, si Lapu-Lapu, Raha Suliman, Raha Humabon, meron pang iba't ibang raha sa buong kapuluan ng Pilipinas. Hanggang Tondo, Tumindanao, ang mga raja o raha na nandyan, yan yung mga Tajian, ang nagiging gobernador ng mga isla sa Pilipinas before Spaniards landed in the Philippines. Mawawala ang tagutom, maiiwasan ang giyera, Totoo. magkakaroon ng malawakang kapayapaan. Maituturing talaga itong wealth for humanity. Yan. Wealth for humanity yan. Para sa buong mundo at buong Pilipinas. Magkano ang halaga ng mga ginto? Okay, ito na yung magandang topic kasi dito na malalaman natin kung gaano ba talaga karami yan at kung maisuli yan sa atin, kasi history will be repeated. Gaya ng hiniram yan sa Vatican at isinuli, at kung isuli yan sa atin, magkano kaya ang bawat Pilipino sa kasama na dyan ang bagong silang. Ito yung computation ni PMC. Kudos to PMC. Thank you for your very informative video. Marami ang naniniwala sa salaysay ng babae dahil kung iisipin, mahirap nga namang pabulaanan ang dating empleyado sapagkat ang mismong World Bank ang nagdeklara na siya nga ay dating nagtatrabaho sa naturang kumpanya. Bukod doon, pinariingan din ito ng kilusang bagong lipunan. Ayon sa KBL, na noong 1934, pinahiram sa Vatican ng isa sa mga miyembro ng Filipino Royal Family na angka ng mga pinuno ng Indianong Majapahit Empire ang 640,000
metric tons na ginto. Ito na yung pinahiram na. Ito yung ayon sa Phoenix Journal ng Amerika. Ito yung hiniram ng Vatican ng Santo Papa sa mga tajiyan. 640 metric tons. Pero meron pang almost million na natitira. Mga 400. Kasi 640 pa ito. Meron pang natira sa mga tajiyan. Ang 640 yan ang hiniram, and then diyan na lumabas yung pangalan na Father Diaz at Ferdinand Marcos as an attorney sa paglipat niyan or pagbalik sa mga tajiyan. Napakagandang kwento nito. Kaya atin muli pakinggan si PMC. Ayon din sa pahayag, nung matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, naibalik ang hiniram ng mga ginto sa Pilipinas. At mga 670,000 na tonelada ang idiniposito sa Central Bank. At natapos ang kasunduan noong taong 2005. Magkano na ngayon ang halaga ng mga naideposito? Ayon sa Monex.com, ang isang kilong purong gold bar ay may halagang mga 57,516 US dollars o mga 2.9 million pesos. Ang isang toneladang ginto ay may halagang mga 57.5 million US dollars, halos 3 bilyong piso. Ang 100 tons na ginto ay may halagang 5.7 bilyong dolyares o mga halos 300 bilyong piso. At ang 1,000 tons na ginto ay may halagang 57.5 billion dollars o mga halos 3 trilyong piso. Ganito karami ang gold ng Amerika, yung 1,000 tons. Kaila sa marami, ng lahat ng gold bar sa buong mundo ay umaabot lamang ng mga 166,000 tons. Kung totoo ang sabi ng kilosang bagong lipunan, ibig sabihin, nung matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, halos 4 na beses ang dami nung idinipositong ginto sa Central Bank ng Pilipinas. Ang rason kasi bakit dumami, from 1,600 ba yung sinabi niya na total gold bars in the whole world. Kaya dumami yan dahil sa World War II ay nag-accumulate na naman yung mga ginto katulad ng Yamashita, mga ninakaw, mga robbery sa mga bangko ng mga Hapon noong World War II. Kasama na diyan si Hitler. Ganon din ang ginagawa ni Hitler sa Europe. Nag-mint, gumagawa ng mga gold bars. Galing yun sa mga ninakaw nila dahil giyera. Kaya yan ang isang rason bakit dumami ang ginto ng buong mundo na nailabas. Dahil sa World War II, dahil sa pag-angkin ng Hapon sa buong Asia Pacific. At ang pahayag ng empleyado ng World Bank na may sobra daw sa 1 milyong toneladang ginto na pagmamay-ari ng dating Pangulo ang ipamamana hindi lamang sa mga Pilipino, pati na rin sa buong mundo. Grabe, ito nga yung gold for humanity, gold for the whole world. Nako, pag ganito na lahat tayo mayaman, ano bang iniisip niyo mga katiyats? Pag lahat tayo mayaman, magugutom tayo, imbis mayaman tayo. Bakit? Wala nang magtatrabaho, lahat tayo mayaman eh. Walang magpapasweldo. Kaya kung ilabas ang gintong yan, ay mawala na yung ating itong hagdan ng community. Yung from worker to professionals to itong nasa itaas na hanay, mga rulers, government officials, to the president. Mawawala lahat yan kasi lahat tayo ay mayaman. Kaya siguro hindi pinagkaloob ng Diyos ang mga gintong yan sa hindi maibalik kasi lahat ng tao ay yayaman. At kung yayaman, wala nang magtanim, magugutom ang tao. Ibig sabihin, 6 na beses ang dami ng ginto ng sambayan ng Pilipino kumpara sa ginto ng buong mundo. Grabe. Nakita niyo yun? 1:6. Buong mundo versus the Philippines, pero sobra pa rin, times 6 pa rin ang dami ng ating ginto kapag naibalik yan sa atin. Ang problema ay sa mga tajiyan ang karamihan yan, di ba?
ang kay Marcos ay nasa 190 tons. 190 tons, 119, napakalaki nun. Yung sa Tajian, yung yun ang almost 1,000,000 tons na maibalik. Pero kung pagsamasamahin nga ang buong ginto ng buong planeta sa World Bank, ay tumitimbang lang lahat ng 160,000 tons. At mahigit pa rin doon ang hati ng Apulacay kasi 190,000 metric tons ang hati doon, ang komisyon ng Apulacay. 1:6, buong mundo is 1 times 6 pa rin ang ating dami ng ating ginto kapag naibalik yan dito sa Pilipinas. Ito ay may halagang $57.51 trillion at kung ipamamahagi ito sa bawat Pilipino, bawat isa sa atin ay tatanggap ng 24 na milyong piso. Grabe, mga kagiyats, 24 million pesos ang tatanggapin ng bawat isa sa atin kapag naibalik ang gintong ito. Wow. Grabe. Subscribe niyo muna ang channel. Pinahayag na mayroong mga 400,000 toneladang ginto sa Central Bank ng Pilipinas sa kasalukuyan at 200,000 ang nasa Switzerland at marami ang nakabaon sa bansa natin mismo. Pinariingan din ng babae ang sinabi ng mga naunang pahayag na ang pagdeposito sa mga ginto ay nasa ilalim ng pangalan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mga nakakamanghang balita at nakagagalak na pakinggan kung mapapasa kamay ng mga Pilipino ang tone-toneladang ginto. Mantsakin mo sa gitna ng kahirapan ng buhay kung saan marami ang pumanaw dahil sa sakit at hindi mabilang ang nawala ng trabaho. Sa wakas, ang pag-asa ng taong bayan ay naririto na. Ang tinawag na Wealth for Humanity ay malapit ng makamtan. Ayan, Wealth for Humanity. Ngayon, ang nakapagpasikat ng kwentong ito dahil sa ang dami-daming bansa sa buong mundo, bakit ang Pilipinas talaga ang tinuro, hindi lang ng ating mga historiador, ng mga tagasulat, kundi yung mga tao sa ibang bansa na mga nagsusulat din, sila yung nag-publish na nasa Pilipinas ang Wealth for Humanity. Kaya nga ito yung nakakamangha at nakakabilib na balita, na chismis. Pero marami sa atin ang hindi naniniwala. Pero katulad din ito ng mga alamat at ng mga mitolohiya. Pero hindi natin alam, isang araw ay bigla na lang tayong masyak at ibabalik na sa atin yan, ang tinatawag na Wealth for Humanity. Hanggang dito lang, mga katiyats. See you on our next episode. Paalam!